ito hong si dating Senador Antonio Trillanes, wala po siyang karapatan na sitahin. Ito pong si dating VP Leni, nang yun po ay mayor. Anong karapatan mo? Hindi ka member ng Liberal Party. Action Democratico ang politika mo, o political party mo, nang tumakbo ka sa Caloocan, di ba, nung nakarang eleksyon, sa mga politiko, panapanahon yan panapanahon yan. Kung sana laos ka na. At siguro marami ka nang nabola, di ba? Pero wala pa si PBBM no may kaso. Ano bang kaso ni Tatay Digong? Dinala nyo nga dyan sa ICC, wala nga kakaso-kaso, iniimbestigahan pa nga. Pag sinabi mo kasi may kaso, sinampahan ka na sa korte, o dyan pa nga lang sa piskalya, kung wala hong probable cause, hindi ho makakasuhan yung tao. Di ba? Ang dinimanda nila yung maliliit. Hindi naman yun yung talaga may kasalanan. Di ba? Maliliit pa lang dinimanda dito eh. Sinasabi mo si Tatay Digong may kaso na. 2017 pa lang may kaso na si Tatay Digong. May kaso na yung tatay mo. Dadagan ang Dito News Update. Right, welcome back mga kabaita. Nagbabalik ko tayo dito sa ating munting bahay, Danagan Balita Reaction Video News Update. Kamusta ang lahat mga kabaitan, at sa oras na ito ay muling pag-usapan natin itong usaping politika mga kabaitaan, na kung saan po ay talagang napakaguluho ang politika sa ating bansa. At pag-uusapan din natin itong si Au Castro, kasi nga siya po ay nagbigay ng reaksyon sa kanyang bahay patungkol ho sa naging pahayag ni VP Sara Duterte doon sa The Hague, Netherlands, na kung saan ay binabatikos nito ang ICC mga kabaitan at ang Bongit administrasyon. Malalaman ho natin dito mga kabaitan kung gaano ho pala ito ka-boba. Napakahina ho itong mag-analisar mga kabaitaan sa mga pinagsasabi ni Inday Sara Duterte. Dito ho natin malalaman nga isa rin pala itong syunga. Itong si Au na, palingkera pa, at vlogger ng Malacanang. Napakadaming titulo mga kabaitan itong hinampak na mga isa sa mga talagang hudas dyan sa Malacanang. At bago tayo dyan tutungo kay Auntie Claire, bago natin bibigwasan itong pagmumukha nito mga kabaitan, itong animal na ito, diretso muna tayo kay Trillanes. Itong si Trillanes mga kabaitaan, parang nagsiselos kay Leni. Parang nagalit, nabueset. At akala mo, pag mamay-ari niya na si Leni Robredo at ang kakamping mga kabalitaan. May reaksyon dito si Ellie Saludar. Pakinggan ho natin dito mga kabitaan kung ano nangyari, kasi si Ellie yung nakakaalam mo. At kukuha lang tayo ng informasyon mula kay Ellie Saludar. Mga kabitaan, itong nagiging panay tahol. Tahol ng tahol itong si Au. Ito pa lang si Trililing mga kabaitaan. Tila baga nagagalit ho kay Leni Robredo. Ito, hindi tayo magtatagal. Let's watch it. Alright, let's go mga kabalitaan. Ating Senador Antonio Sani Trillanes, ito'y kaugnay ng sinasabing alyansa di umano ng mga pinklawan o kakamping sa mga Duterte. At yun nga ho, ay lumikha ng malaking bitak. Ito pong si dating Senador Antonio Trillanes sa mga kaalyado matapos niyang batikusin. Ito pong si Naga City Mayor at dating Vice Presidente Leni Robredo. Kaugnay ng pahayag nito hinggil sa pakipag-alyansa para matiyak ang panalo sa halalan. At sa isang online interview, sinabi ni Trillanes na ang pahayag ni Robredo ay tumutukoy umano sa posibilidad na pakipag-alyansa sa pamilya Duterte at kanilang mga kalyado sa Senado. So, yung po mga kababayan ang binabanggit. Pero alam nyo ho, ito hong si dating Senador Antonio Trillanes, wala po siyang karapatan na sitahin. Ito pong si dating VP Leni, nang yun po ay mayor. Hindi ka naman miyembro ng Liberal Party. Nung tumakbo ka bilang mayor, di ba, nung nakaraang 2025 elections, ay nasa Action Democratico ka. Aksyon Demokratiko ang iyong partido. Actually mga kabaitan, itong pang-uugali ngayon ni Trililing, itong isang asong ulol din mga kabalitaan, resulta ho sa kanya pagiging warshock. Nagka-warshock to mga kabalitaan eh. Naalala nyo ba yung
magdalo yung ano ba yung anong hotel ba yun mga kabaitan kung matatandaan nyo? Siya yung nangunguna doon eh. Oh. Sa sobrang takot, tumago ho sa loob ng hotel. Kasama ho yung basta siya yung naalala ko eh. Oh, nagtatago ho doon sa loob. Nang-hostage mga kabalitaan. Nang wala na ho silang patutunguhan, parang na-checkmate na ho sila, itong si Trillanes sumuko ho. Ito ho naging resulta, nagkaroon ho siya ng war shock mga kabalitaan. Napakatinding war shock yung naranasan niya doon. Hindi war shock na yung gerang totohanan. Kumbaga na war shock siya dahil wala lang pagtataguan doon sa isang hotel. Kaya para ayaw niya sigurong matsugi ng maaga, ay sumuko ho mga kabaitan. Kaya ang pag-iisip ho nitong si Trillanes, kasing utak ng asong ulol mga kabalitaan. Na kung saan ay kumandidato kang mayor dyan po sa Caloocan City at ikaw ay olats, talo. O alam niyo ho, ito pong si Trillanes ay tumakbo, di ba? Noong 2025 dyan po sa Caloocan. Mayor, tambak, olats, talo ho kay Along Malapitan. Tapos tumakbo rin ho itong senador noong 2022, olats rin. Tapos yung kanyang Magdalo party list, sa nakaraan 2 election, olats din. So anong pinagbubunga nga ho nito? Ni dating Senador Trillanes, dating senador ka na lang. Sa mga ginagawa mo puro olats ka na nga, talo eh. Tapos wala kang karapatan na, di ba, na panghimasukan kung ano man po ang kapasyahan o magiging kagustuhan ni dating VP Leni Robredo na ngayon po ay panalo po bilang mayor sa Naga City. At yung mga iyong pinupulaan, ito pong kasi 'di ba, parang ngayon sasanib na po sa mayorya. Ito pong Senador Bam Aquino at Senador Kiko Pangilinan na ang mayorya ay parang kinikilala na ito po ay sa kampo po ng mga Duterte. Lahat ho ng sinisita ni Trillanes, puro mga nakapwesto na nalo. Siya ang sumisita, siya ho, olat. Alam niyo po mga kabaitan, ito kasing pinklawan ho, itong si Bam Aquino at itong si Kiko Pangilinan, estratehiya ho nila ito na makianib ho ngayon sa majority. Kasi alam ho nila na marami hong mga yung tinatawag natin Duterte Block ay talagang solido ho sila ngayon diyan sa Senado. Ngayon po, siyempre kababalik lang ho, kababalik lang at alam na ho nila na natuto na ho sila sa kanilang mga ginagawa ng mga nagdaang mga panahon na hindi ho sila dumiretso sila sa inidoro mga kabalitaan. Kaya ngayon, pakitang gilas, tingin ko lang po ito ito ay panimula ho ng kanilang pagpakitang tao mga kabaitaan. Sana hindi man lang. Dahil kung sila ay babangga at sasama ho sila kay Trilling at kay Hontiveros, sigurado ho sa susunod na eleksyon talagang may kalalagyan ho ito. Kaya natuto na ho sila at umiiwas na ho sila sa panggugulo ho at pagkontra sa mga Duterte ngayon. Pero tandaan nyo po, mark my word, pag sila naman po ang dumami dyan, majority sa kanila na mga pinklawan, lalabas ho ang tunay na kulay ng dalawang ito mga kabaitaan. Kaya tatanggapin na lang muna natin. Wala na ho tayong nakikita ba't sila ho umanib ho sa majority ngayon dyan sa Senado. Dahil sila ay kapapasok, kababalik pa lang, at sigurado nagpapabango pa ho mga kabaitaan sa taong bayan para hindi ho sila mahalata na sila ay double agent dyan mga kabaitaan sa Senado. Itong si Trillanes at si Hontiveros, ang tanong, kailan kaya ito sana magkakaroon sana ito ng wedding ceremony mga kabaitaan? Sana silang dalawang magkatuluyan kasi parang magkasing utak yan silang dalawa eh. So itong si Aw-Aw at itong si Asong Ulol, itong si Trillanes, wala na ho, hanggang dyan na lang dahil tapos na ho yung kanilang baliligayang araw. Wala hong pwesto sa gobyerno, mga kababayan. So, yun lang naman ho ang binabanggit ko kasi dito may report. Pakinggan ho natin. At, birin mo, anong karapatan mo? Hindi ka member ng Liberal Party. Action Democratico ang political party mo nang tumakbo ka sa Caloocan, di ba, nung nakarang eleksyon, olats ka, tambak ka kay Along Malapitan. Ito ho, At sa isang online interview, sinabi po ni Trillanes na ang pahayagan ni Robredo ay tumutukoy umano sa posibilidad na pakipag-alyansa sa mga Duterte. So, binasa raw po ni Trillanes ang statement ni former
BP Leni at ngayong mayor na okay lang daw na makipag-alyansa sila sa mga Duterte para daw pragmatic, ibang usapan na yon, ayon po kay Trillanes. So, hindi raw niya matanggap. Ang sabi po ni Trillanes ay hindi ko matanggap iyon. Kaya hindi ako sang-ayon sa sinabi ni Leni na okay ang makipag-alyansa sa mga Duterte para lang manalo sa eleksyon. Kung hindi ka sang-ayon, di wag ka makialam. Tama. Di manahimik ka, alam nyo, para talo mo pa ang babae, di ba, Senator Trillanes? Si BP Leni, na ngayon mayor po sa Naga, tahimik lang po na nagtatrabaho ngayon doon sa kanyang mga kababayan sa Naga. Ikaw, putak ng putak wala ka kasing pwesto. Mga kababayan, at tila siyempre, inaangat niya po, ito pong si Senator Rizon Taveros, may mga report na tila magiging mag-isa na lang dahil sa ito pong sina Senator Kiko Pangilinan at Senator Bam Aquino ay sasanib po sa mayorya at inaasahan na kung saan ay siyempre gusto ho nila na pumasok sa mayorya para makuha yung kanilang komite na nais. So yan ho, binibira ho niya si dating BP Leni Robredo, yan Hindi yan. So nagagalit daw ho si Trillanes, pero ang tanong ko, kay Trillanes, boss ka ba ni Mayor Leni Robredo? Kung makapagsalita ka, kala mo ikaw ang amo, di ba? Ikaw ang bossing Kala mo pag mamayari na si Leni. Wala rin ho siyang pakialam kung ano man ang kagustuhan na Senator Kiko Pangilinan at Senator Bam Aquino. Si Senator Rizon Taveros nga, wala nga hong wala po siyang binabanggit na masama sa dalawang senador dahil ang sabi niya, handa naman siya na mag-isa at hindi niya naman daw minamasama kung yung pagpasok ko sa mayorya nitong sina Aquino at Pangilinan, wala ho. Kasi alam niyo ho, sa aking pananaw, kasi ang gusto lang po isulong ni na Senator sa Kiko Pangilinan at Bam Aquino na matupad po yung kanilang mga ipinangako noong nakarang eleksyon. Di ba? Alam ba ito po si Senator Kiko Pangilinan tungkol po sa agrikultura. So, paano niya ho maisusulong iyon? So, siyempre, nais siya po na maging chairman ng Senate Committee on Agriculture para talagang yung mga nais dyan na reforma sa agrikultura, di ba, maisulong niya ho dyan po sa Senado. At ito naman pong si Senator Bam Aquino na talagang isa po sa mga advokasya niya na ibinabandera yung usapin po sa edukasyon. So nais siya pong masungkit yung pagiging chairman ng Senate Committee on Basic Education na kung saan ay may mga report na makukuha nila yung nasabing mga komite. Natatandaan niyo po ba nung kasagsagan pa ng eleksyon, mga kabaitaan, itong si Bam Aquino ay kinredit niya sa sarili niya na siya daw yung naging dahilan kaya naging batas o yung para sa free tuition fee yata yun, if I'm not mistaken. Pero ang kabuuang storya ho kasi niyan, na-file ho yan, isa sa mga author yata itong si Bam Aquino, no? Basta parang ganun ho yung sitwasyon. At nang naging presidente si Tatay Digong Duterte, hindi sana yun hindi sana yung magiging batas. Kaso nga lang yung CHED nakiusap kay Bongo at si Bongo nakiusap kay Tatay Digong nung nalaman ni Bongo na ito pala yung kabuang istorya. Kaya yung last minute ho na pirmahan ni Tatay Digong Duterte, hindi dahil kay of course credit pa rin ho kay Bam Aquino. Pero kung hindi ho nagmamadali, kumbaga hindi ho humihingi ng tulong yung CHED kay Senator Bongo, at si Senator Bongo pinag-aralan niya at nakinigo siya, inupuan niya yon para nga kasi nga gusto niya rin maging batas at malaman kung ano talaga yung konteksto, ano talaga yung facts doon, mga kabalitaan. Ang nangyari, pinagbigay alam niya kay Tatay Digong, kinausap niya ganito ganon. So natuloy ho, pinirmahan ho talaga ni Tatay Digong Duterte. So ang may malaking credit ho na ibibigay ho natin diyan, yung CHED at saka si Senator Bongo. Kasi di naman nalalaman ni Tatay Digong kung hindi ho kay Senator Bongo at itong sa CHED. So kaya naging batas ho yung panukala ho ni Bam Aquino. Hindi ho dahil kay Bam Aquino. Although may credit siya kasi siya yung bumalangkas ho noon, pero mas malaki yung nakakatulong nito itong si Senator Bongo at yung CHED, mga kabalitaan. So ano masama ron kung nais pong pa rin ni Senator Kiko Pangilinan at Senator Bam Aquino yung kanilang ipinangako noong kampanya. Alam niyo ho, kung talagang magagawa po ni Senator Pangilinan na magkaroon po ng reforma at makatulong po siya na may isayos yung sektor ng agrikultura dito po sa ating bansa bilang isang senador
aba, napakaganda ho ito, marami hong makikinabang, di po ba? Correct. At again din po, itong si Senator Bamakino, yung basic education, di ba? Talagang ngayon nagsusumika po ang pamunuan ng DepEd na mapataas po yung kalidad. Pero kung nandyan po sa Senado, meron ding tumutulong, mas mapapabuti po, di ba? Yung kalidad ng edukasyon dito po sa ating bansa. So, yun lang ho, kasi hindi ko lang napigilan. Nakita ko, binibira ho ni dating Senador Sonny Trillanes, ito pong si dating BP na ngayon Naga City Mayor, Leni Robredo. Tapos chinek ko, ano ba political party nitong si Trillanes? Aksyon Demokratiko. Ba't ka nangingialam sa Liberal Party? Tumakbo ka noong 2022, Senador, talo. Tumakbo ka noong 2025, Mayor, dyan po sa Caloocan, talo. Yung party list, Magdalo, talo. Ano ibig sabihin yan? Ayaw na. Sinusuka ka na ng taong bayan. Kaya manahimik na siguro itong si dating Senador Trillanes. Alam nyo, sa mga politiko, panapanahon yan panapanahon yan. Kung saan laos ka na. At siguro marami ka nang nabola, di ba? Na mga butante noon, wala na, nagising na mga kababayan. So, yun lang. Ayun po mga kabitan, ang komentaryo ho ni Boss Eli Saludar kung saan po ay naging asong ulol na itong si Trililing mga kabitan. Tahol na ng tahol. Di na alam kung anong mga sinasabi ho nito. At yung buhay ni Leni ay pinapakialaman pa. Hindi naman pala ito kalyado to ng kakamping mga kabalitaan. Na kumbaga yung Liberal Party. Nasa ibang partido pala to. So ibig sabihin namamangka ho to mga kabalitaan. So kaplastikan pala to kasi nga tinitira niya yung sariling kasamahan niya. Hindi pala to certified na Liberal Party mga kabalitaan. Anyway, sibugo tayo dito kay Auntie Claire nyo mga kabitaan. Alam nyo po, kaya ako kinontent ho ito dahil may nakapagsabi sa akin na binira daw itong si VP Sara ni Auntie Claire nyo mga kabalitaan. At titignan ho natin kung ano magiging komento ho dito. Kasi bibigwasan ho natin kung may mali ho tayong naririnig dito sa kanya mga kabaitaan. Pero tandaan nyo po hindi Bisaya yata to si tono Bisaya lang ho ito mga kabaitaan. Copycat, ika nga. Ay wag ko lang kung may laing Bisaya to kasi mas okay pa siguro yung Bisaya magtatagalog kahit matigas pero may dating. Pero sa kanya matigas na magtagalog, mag-English, wala pang kaayos-ayos mga kabalitaan. Tingnan yung mukha nito, hudas talaga itong babaeng to. Anyway, panoorin natin dito mga kabaitaan. Ayun. Simulan na. Nila yung gusto nila. Naghahanap sila ng justification para sa injustice na ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya yan po mga kababayan, ang kailangan natin paulit-ulit na sabihin sa mundo. Ano to? Bago tong video na to. Nakarang kahapon yata, kung hindi ako nagkamali. Parang kahapon. Kanina lang yata to. So ito yung video diyan sa Dahig, Netherlands. Kasi nga yung Free Duterte rally yata to. Nandiyan si Senator Robin Padilla, Jimmy Bundok, Boss Dada. Marami pa yata marami pang ibang mga kilalang individual na sumama ho diyan sa rally na yan. Kanina may nagtatanong. Paulit-ulit mga kaklir. Paulit-ulit siyang pumunta sa ibang bansa. Diba? Ulit-ulit pumunta ng ibang bansa. Ano bang problema ton kung pupunta siya? Bakit? Galit ka dahil hindi ka sinama ni VP Sara Duterte? Sana tinawagan mo siya, nag-text ka, VP, baka pwede tayo dyan, makahit sa'yo. Masama doon kung babalik-balik si VP Sara Duterte. Napakasyunga talaga tong babaeng to. Para sirain paulit-ulit ang gobyerno. Tingnan niyo po mga kabitan, galit na siya dito Ewan ko ba kung anong, gano'n siguro yung pinirmahan niyang kontrata na dapat galit ka lagi. Dapat pag sumagot ka, parang gusto mo nang sabunutan si VP Sara Duterte. Parang gusto mo nang sampalin yung kaharap mong mga reporter diyan sa Malacanang. Ito siguro yung pinirmahan niyang kontrata mga kabitan. Parang hindi talaga bagay ho sa kanya pagiging undersekretaryo ng PCO mga kabitan. Kasi sinisira lang yung imahe ng PCO nito Sa pananalita pa lang talagang salitang kalye yung ugaling parang di mo alam kung may pinag-aralan ba o wala mga kabalitaan. Yan siya. Yun ang purpose niya kung bakit siya nag-abroad. Yun. Sana, wala. Wala. Yun ang purpose niya kung bakit siya nag-abroad.
Kung hindi nyo pa dinala si Tatay Digong sa ICC, kung hindi nyo kinidnap, pupunta kaya yan si VP Sara? Bakit? Nung nasa Davao pa si Tatay Digong Duterte, di ba? Panay salita si Tatay against sa inyo. Kinidnap nyo para manahimik. Si Inday Sara ba? Pumupunta ba ng Dahig? Pumupunta ba ng Netherlands? Pumupunta ba ng ibang bansa? Napakatanga naman tong babaeng to. Kung hindi nyo pa na pinadala, kinidnap doon, dinala sa Dahig, pupunta pa si Inday Sara Duterte doon? Napakahina yung analysis nito mga kababayan, yung comprehension nito. Comprehension gitu. Sige, tuloy tayo rito. Ulit. Siya nga talaga itong babae. Wala. Laging hindi handa eh. Kaya nagagalit to kay Eden Santos eh. Kasi binabanatan to sa pagtatanong ni Eden Santos. Nabibigla siya eh. Wala kasi sa script as Eden Santos, hindi matuturuan niya, hindi niya mapagsabihan, at hindi niya madidiktahan kung ano itatanong nito. Ganito siya. Kahit sa pagbablog niya, ganun din siya. Kaya yan po mga kababayan, ang kailangan natin paulit-ulit na sabihin sa mundo. Kanina may nagtatanong, nag-rally tayo ng sa mundo na kaya siya nag-world tour mga kaklip. Nag-rally, wala namang nakikinig sa atin, tayo-tayo lang din. Ano bang pwede natin gawin? So, talaga umaamin ba siya na konti lang sila? No? Ulitin nga natin. Tayo-tayo lang din. Sige. So nila, naghahanap sila ng justification para sa... Kasi hindi pinapakita yung yung audience, di ba? Ano bang connection sa audience? Napakahina talaga tong utak na to. Huwag mong tingnan yung audience. Pakinggan mo yung mga sinasabi ni Sara Duterte kasi talagang sisikip yung dibdib mo. Hindi yung audience. Napakalayo naman ito. Injustice na ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya yan po mga kababayan, ang kailangan natin paulit-ulit na sabihin sa mundo. Kanina may nagtatanong, nag-rally tayo ng nag-rally, wala namang nakikinig sa atin, tayo-tayo lang din. Wala nakikinig, sila lang. Kaya siya nag-iingay mga kaklir. No, vlogger na lang itong nag-iingay. Buba talaga itong babae ito. May nagtatanong daw na wala doon nakikinig sa kanila dahil sila lang daw. Hindi yan ang sitwasyon. May nagtatanong sa kanya na ba't kayo lang walang nakikinig sa inyo? Sinabi lang ni Sara Duterte, may nagtanong ho sa kanya. Hindi niya sinabi na tayo lang pala dito. Kahit kunti lang tayo lang din magsasalita, tayo lang mag-usap-usap. Napakatanga talaga itong babaeng to. Ano bang pwede natin gawin? Marami sa inyo ang dual citizens na. Yes. Di ba? Marami sa inyo, ang karamihan sa inyo, majority dito, 90% or 98%. Mahina, no? Pati sigaw, no? Mahina. Parang vlogger na lang kumukha sa kanya mo, Ano bang pwede natin gawin? Marami sa inyo ang dual citizens na. Yes. Di ba? Di ba? Konti, no? Ang karamihan sa inyo, majority dito. Na mo mag-react. Yung taong hinahanap na, pakinggan mo kasi sinasabi ni Sara. Napaka-bobo mo talaga, napaka hinampak mo talaga magbigay ng komento na yun. Pakinggan mo, wag mong pansinin yung iba. Para malaman namin kung ano yung pagkakaintindi mo. Kasi nga, sabi ng karamihan, napakahina ng comprehension mo. Kahit ultimong pagsasalita, utal-utal ka pa. Kahit may script na nga, hindi mo pa nga mabasa ng maayos. Kaya iwag mo idadaan sa taong wala dyan. Hindi mo talaga makikita, nakafocus yan eh. Maghanap ka ng ibang video para makita mo kung ilan yung mga tao na dyan. So 90% or 98% ay tiga Europe. Sabihan ninyo ang mga gobyerno ninyo. Inutusan talaga. Ganon din ang ginawa ng mga ni VP Sara sa mga taga-Australia. Utusan nyo. Ay, mga kaklir, certified na pala utos talaga si VP Sara. Certified na pala utos talaga si Sara. Pakita mo yun sa Australia. Naturalmente, siya ay Vice President. At yung mga naan dyan ay pro-Duterte. Kung ayaw mo yung mga pananalita ni Sara Duterte, huwag mong pakinggan. Ang tinitignan mo lang kasi dyan, ang negatibo. Hindi mo sinasabi kung ano yung positibo dyan. Ba't pumunta si Sara Duterte? Kasi alam mo na against ito ang pagpunta ni Sara Duterte sa Dahig at yung mga taong pumupunta dyan ay hindi nyo po, hindi nyo kaalyado. Remember? Taga-pukpuk lang talaga siya. Wala siyang knowledge. Natatandaan niyo ba yun? Wala daw siyang knowledge. Teka lang Kaya mukhang lumalabas na wala siyang expertise na kahit ano, mga kaklir. Yeah. Tignan natin. I felt guilty kasi alam ko yung isa ako sa nag-cause ng stress because I do not come from the education sector. I do not have an education background, so I cannot review what they are doing. I rely on... Diba? Yun siya. Uutos lang siya ng uutos. Pero kahapon sinabi ko sa inyo, ang lakas ng loob nyo na I will teach these officials how to command. Tapos si PBBM pa yung hindi marunong magpakapangulo.
Okay, sa tingin mo, marunong ba si PBBM? Ano nangyari nung pagbaha? Kamot ulo yun eh. Hindi nga alam anong ginagawa eh. Oh, ikaw ba naman, presidente yung amo mo, sasabihin, iipunin mo yung yung tubig baha, may paggagamitan. Oh, paano mo iipunin yung tubig baha? Yung ulan. Ha? Sabihin na lang natin, umuulan yung buong Kamaynilaan. Ha? May ipon mo ba yung tubig ulan? O, anyari ngayon, di binaha kayo. Nalaman tuloy, yung flood control project nyo ay, tawag dito, isang ghost project pala. Oh, kasi biglang nawala eh. Biglang nawala dahil binaha. Napakahina talaga tong babaeng to. Sinabi niya dati to, nung nagme-meltdown siya. Tapos siya, sabi niya, sinabi pala niya yung nung galing siya sa Australia, galing siya sa Germany. Yung nahuli siya kasi galing siya sa Germany, may bagyo, tumakas. Remember? Tumakas. Pagbalik niya, boom! Ganun na siya kagalit. Parang di mapag-usapan, ba't ka nasa Germany? Anong ginawa mo dun? Bakit ka tumuloy? Diba? May nagtanong ba na media? Ma'am, anong ginawa niyo sa Germany? Ma'am, bakit tumuloy ka pa sa Germany? May bagyo. Ma'am, nanood ka ba ng concert ni Taylor Swift? Okay na lang na walang nagtanong. Kaysa sa inyo dyan, sa palas, tinuturuan mo anong itatanong. Tapos pag hindi masunod yung gusto nyong itanong kay Bongit o sa'yo, ay naninigaw ka ng reporter. Naninigaw ka at binabastos mo. O sino bang mas bastos at walang kalamalam at boba? Hindi ikaw. Diba? Tama ba yan? Isa kang PCO secretary, tagapagsalita. Tapos sisigaw-sigawan mo yung reporter sa harap ng kamera. Tapos yung pananalita mo, asal kalye, salitang kalye. At saka ugali mo, talagang hudas ka pa ni Lucifer, mga kabalitaan. Napaka walang kwenta mong PCO undersecretary. Diba? Oh. Nagtataka nga ako kung ba't kinuha pa to ni Bongit. Sa bagay, marami naman nagkakagusto na huwag nilang tanggalin ito dahil nga ginawang kengkoy na to ng karamihan. Pinagtatawanan na to, pero dahil sa kamanhiran nito at siguro sa kabangagahan na rin, hindi napapansin mga kabalitaan kasi feeling ay magaling na siya mga kabalitaan. Diba? So pagdating niya dito, intriga, nagpasabog siya na I will teach them how to command. My goodness, how to command. Nandoon ka sa Germany habang may bagyo. Diba? Galing, diba? Galing magpaka-leader. Oh, siyempre, magaling ho yan kasi may... Kung hindi pa ito, kinwestiyon niya yung pagiging leader ni Sara Duterte. Ito, ihambing mo yung Tacloban, ihambing mo yung Ilocos sa lugar mismo ni Bongit at yung Davao City, guys. Sino bang mas pinakamagaling ho sa tatlo? Sino mas magandang lugar sa tatlo? Davao City. Ba't ba naging maayos maunlad yung Davao City? Dahil sa pamamalakan ng mga leader ho doon. Sino po ba yung leader doon? Mga Duterte. Ngayon, question niyo mo yung leadership ni Sara Duterte. Kung siya ba may, kumbaga, kakayahan na magiging magaling na leader? Yes, of course. Tingnan mo yung Davao City. Kahit pumunta ho kayo sa Mindanao, ang mga tao doon, 90% maka-Duterte ho dahil sa kanilang pagiging tapat sa trabaho, tungkulin, at pagiging magaling na leader ho. Ngayon, ikaw, sa amo mo, ano bang naiambag sa bansa ho natin? Kaguluhan lang. Ikaw, ano bang naambag mo sa bansa natin? Ha? Pagkabagsak ni Bongit dahil sa pagiging palengkera mo at isa ka ring reyna ng kasinungalingan. Oh, may nag-comment dito daw, hindi lang certified obstructionist si Lustay. Lustay daw kasi nga sabi lang nilulustay yung pera. Pero pahiyaho sila dito sa COA, mga kabalitaan. Contribute sa ICC tapos ganyan lang yung ginagawa nila. Iniipit nila ang mga kalaban sa politika. Teka lang. Iniipit ng ICC ang kalaban nila sa politika? Teka lang. Boba. Parang tanga rin to eh. Iniipit ninyo ang kalaban sa politika, hindi yung ICC sinasabi nito. Napakatanga talaga tong babaeng to, mga kabaitan. Napakaubod ng katangahan talaga. Ha? Ikaw kaya magawa ng ICC na ipitin ho sila? Bakit? Nasa Pilipinas ba yung ICC? Nasa Malacanang ba yung ICC para ipitin ho yung mga Duterte? Kayo ang nag-ipit sa kanila at ginamit nyo yung ICC para mapalaya si Tatay Digong. Kinidnap nyo para hindi na kayo makarinig sa mga sinasabi ni Tatay Digong Duterte against sa inyong administrasyon. Against kay Bongit. Paliktad talaga yung utak nitong mamaeng to. Namumulitika ba ang ICC, mga kaklit? Ewan ko sa'yo. May narinig ka bang sinabi ni Sara Duterte ng ICC na bumumulitika sa mga Duterte? Sa mga kalaban ninyo? Napakatanga talaga to. Ha? Anong pakialam nung ibang judges dyan kay Duterte? Ang layo na, no? Iba-ibang nationality to eh. Ang layo mo na, Day. Anong pakialam nila sa pamumulitika dito sa
gobyerno natin. Ay, magamit ka ng ano day. Tawag na ano tawag no sa talinga, yung sa tenga na ano, pamuna at pangtanggal ng ano ng basta napaka diri. Linisan mo muna yung talinga mo or tainga mo para makaintindi ka. Ikaw naman talaga, kaharap mo nga yung video ni Sara Duterte, hindi mo pa marinig-rinig ng maayos. Narinig siguro niya para yung pagkakaintindi ay katangahan talaga. Hindi talaga ito marunong umintindi talaga sa sitwasyon. Kaya paiba-iba yung explanation nito na wala ho sa hulog mga kabalitaan. Sino ba talaga namumulitika lang? Mga ang Pangulo nagtatrabaho Sino ngayon na namumulitika? Yung ginawa niyong pangingidnap kay Tatay Digong, hindi ba pamumulitika? Yung panggigipit nyo kay Inday Sara sa impeachment, hindi pamumulitika? Si Tiangco na nga nagsasabi may pattern nga may pattern nga. Inuna si Tatay Digong at saka inimpeach Inday Sara Duterte. Kaya nga tagilid yung alyansa para sa bagong Pilipinas nung nagdaang eleksyon. Saan ka ba nung sinabi yan ni Tiangco? O baka hindi mo lang talaga naintindihan yung punto ni Tiangco, kaya kung ano-ano na lang yung mga pinagsasabi mo dyan. Sino yung hindi tumitigil sa pamumulitika? Galit na siya dito. Tapos sasabihin niya, sumasagot lang siya. Diba? Siya dapat ang humarap sa salamin. Nakakalimutan mo na, diba? Binabaliktad niya yung kwento, pinapahid niya sa gobyerno, lahat ng ginawa nila. Sige. Nagpapagamit sila sa mga bansa. Nagpapagamit ang ICC sa mga bansa? Makagawa lang ng kwento, nasaan ang ebidensya niya? Diba? Alam nyo kasi, yung ICC, hindi ho yan makakobra ng sweldo or pera ho nila dyan kung wala ho silang lilitisin. Ba't ba nasabi ni Sara Duterte na nagpapagamit sila? Dahil nga, si Bungit mismo, sila mismo ang nagpapakidnap para ho mga kabalitaan. Siyempre, ba't pa si Bungit yung kumidnap? Wala namang utos doon. Sino? Presidente siya. Sino ba mag-utos doon? At ba't hindi niya at inayaan niya lang na mangyari yung gano'n kung alam niya yung batas mga kabalitaan? Diba? Kabangagan nga. Kaya kung anong diktangan ito sa mga lipuris niya is yun ang sinusunod. Wala utong sariling desisyon. Kaya nga ito sinabi ni Sara Duterte dahil para magkaroon ng pagkakataon yung ICC na makakuha ng pera para tuloy-tuloy yung kanilang financial support sa ibang bansa. Yun po ang punto ni Sara Duterte. Nagpapagamit sila at ginamit rin yung ang bansa natin, yung kainaan nating bansa sa ICC. Hindi po ba nakita yan, Auntie Claire? Hindi po yan napanood? Minsan naman kasi, pag-isipan mo muna. At napakahirap po mga kabitan na ikaw ay napapaligiran sa mga taong puno at ubod ng kasinungalingan, kademonyuhan na isa na rin tong si Aw Castro. Ginagawa nilang exchange gift ang kaso nila para sa kooperasyon ng may problema sa politika. Yun ang punto ni Sara. Yun ang punto natin. Palitan Siyempre, makabenepisyo yung ICC sa bansa. Yung bansa makabenepisyo sa ICC. Sa pamamagitan ng Sa pamamagitan ng pagkidnap nila kay Tatay Digong Duterte. Na wala ho sila sa jurisdiction. Tinanggap po nila na walang passport si Tatay Digong. Tama po ba yan? Hindi dumaan ho sa mga local courts natin sa ating bansa. At sila mismo, alam ho nila yon. Pero hindi ho nila ito pinayagan. Yung nagpetisyon at ipinaglaban ng kampo ni Tatay Digong sa kanyang mga legal counsel mga kabalitaan dahil nga sa pera, dahil nga sa kanilang kagustuhan na nagamit ang bansa at ang bansa ay gumamit sa ICC. Ganun po yun. Napakatangat. Bobo talaga tong babaeng to. Yun talaga yung description ko nito Pag nagbigay ng komento, mali-mali pa, hindi pa tama, yung kapag wala pa sa hulog, wala sa punto ang mga sinasabi nito. Saan to nakuha? Sabi niya, para bang, okay, exchange gift tayo. Total, namumulitika yung Pilipinas, nagkakapolitikahan. Paano exchange gift? Ikaw, ano ba pagkakaintindi mo nun? Napakasimple lang, nasabi ko na. Hindi mo lang kasi matanggap-tanggap, nagmaang-maangan ka pa dahil yun po ang katotohanan. Alam niyo po, ito lang po yung analysis natin. Bakit nga po ba ito kinidnap si Tatay Digong? Unang-una nung nasa labas pa si Tatay Digong Duterte, namamasyal pa sa buong bansa or nasa Davao, labas, masok, kain dito, kain doon, punta Maynila, ganun. Baga,
makikita siya sa publiko. Binibira sila ni Tatay Digong Kaya natatakot to sila election time natatakot to sila baka hindi talaga manalo yung kanilang mga manok. At natatakot sila na babagsak yung ratings nito ni Bungit. Dahil totoo yung mga sinasabi ni Tatay Digong Duterte. Siguro nabibingihan na ho sila, nabubueset na, kaya yun ang ginagawa. Ayon pa ni Torre, nung nakausap siya ni Gretchen Ho, mga kabataan sa programa ni Gretchen, ano yata yun, sabi niya, I will hunt him down. Talaga gagawin nyo yan, sir? Oh, gagawin nyo yan. Kaya ko yan gawin. Hindi lang na ipalabas sa hearing ni yun ang hinihintay ko ni Amy Marcos. Plano na talaga nila mga kabalitaan. Simulat sa pool pa lang. Kasi malakas ang hatak ni Tatay Digong Duterte sa taong bayan. Kaya yung last recourse nila ay itong si Tatay ay talagang papakulong ho natin. Pag naandyan na ho yan sa hindi na makakalabas. Anong sabi ni John Vic Remulla? Si alias Renz Verano. Paano pag makabalik si Tatay Digong si Duterte sa nakalimutan, hindi ko lang na-save yung video, sabi niya. Hindi na yung makakabalik. Anto na yun Nakangiti pa yung isang hudas mga kabalitaan. Yun ang ibig sabihin Castro. Magpasa ka rin. Baka yung binabasa mo Baka mahilig ka sa comics. Bugada ka pa naman. Napakahirap sa'yo. Bugada ka nga, pero napakahina yung comprehension mo. Change yun. Hindi ko makuha. Anong mapapala ng ICC budget? Yes, klaro naman Talaga to si VP Sara, pagdating sa budget, laki talaga ng iniisip. Para parang it takes one to know one. Di ba? Hindi ko makuha na para kailangan ng budget ng ICC. Hindi mo talaga makukuha kasi nga napakahina yung kukuti mo Abogada, tinuring ka abogada at yung ang maganda lang sa'yo, abogada ka. Pero yung utak mo, blanco ka pa sa utak ng siraulo. Yun po yung totoo dyan. ICC. Lahat namin merong issue ng pamumulitika dyan, kakasuhan namin. Ganon? Ganon ba yung gusto niyang palabasin? Para bang hahanap sila ng kanya-kanyang bansa. Kung sino may problema sa politika, ikaw, Pilipinas, may problema kay Duterte. Siguro, para magka-budget kami, isampahan nyo ng kaso, si Duterte sa amin. My goodness, VP Sara. Ang talaga to. My goodness rin sa'yo. Sino bang gumagawa ng hakbang? Yung amo nyo nga, yung administrasyon nga, ginamit nga nila yung ICC. Tapos yung ICC nagamit rin kayo sa ICC para sa budget nila. Ano pang sasabihin mo dyan? Yun na ho ang katotohanan. Kahit balik-tarin mo pa yung impormasyon, wala ka na ho magagawa doon kasi yun ho yung katotohanan Huwag mo nang i-deny. Kasi yung taong bayan, hindi nyo na makukuha at hindi nyo na mapipilit na sila ay maniwala pa sa inyo. Survey pa nga lang kulelats na nga kayo Wala nga kayo sa kumingking ng mga Duterte, si Tatay Digong, mas mataas pa ngayong survey kay Bungit. Hindi ba kayo nahiya nun? Yung taong inapi nyo ay pinagkakatiwalaan ng karamihan. Yung taong pinatanggal nyo sa kamera ay mas lalong umiinit ang suporta ng taong bayan. Di ba? Diyan pa lang, wala na kayo Kahit anong gagawin yung explanation na parang bumanguho kayo sa taong bayan, wala na. Kahit anong explanation mo pa dyan, wala na. Alam na ho namin. Alam na ho ng karamihan kung anong klaseng administrasyon ito at kung anong klase kang hudas diyan sa Malacanang. Halatang halata na Lutong Macau na lahat to. 2017 yung kaso, ang Pangulo pa tatay mo. Pangulo pa tatay mo. Umalis 2018. Di ba? Umalis ang Pilipinas sa 2018. 1 year after 2019, na-aprubahan final. Wala na. Kung tama yung timeline ko Pero wala pa si PBBM no may kaso. So paano mo sabihin na mumulitika, sariling tatay mo yung gumawa? May kaso daw, may kaso. Ano bang kaso ni Tatay Digong? Dinala nyo nga dyan sa ICC, wala nga kakaso-kaso. Huli na nga nitong nasa ICC, nasa dahig na si Tatay Digong, sa kanyo pa nga inasikaso yung mga ebidensya nyo. Ubod ng kasinungalingan talaga tong may kaso na daw si Tatay Digong 2017. Saan bang kaso? Ano bang kaso tinutukoy mo? Napakasyo nga talaga itong babaeng to. Hoy, napakaubod ng kasinungalingan mo. Mahiya ka naman. Mahiya ka sa balat mo. Hindi ba yung kinakahiya to ni Bungit? Yung mga sinasabi ho nito? Mali-mali naman yung impormasyon na binibigay niya rito. Content ka pa sa sinasabi ni Inday Sara Duterte. Mali-mali naman yung mga pinagsasabi mo. Nakakahelo ka? Nakakahelo ito nung Bisaya mga kabalitaan. Nung kaso. Kaso? Sarili niyang aksyon ang naging dahilan kung ba't nagkakaso sa ICC. Antikas magsalita. Ito na naman, pambubudo na naman ito sinasabi sa mga Pilipino. Lumalabas, si PBBM ang gumawa nung kaso? Kasi may politika? 2017 pa to 2021, nag-request
si Duterte, kung di ako nagkakamali, nag-request sila na to defer. Kailangan? Search mo. To defer investigation. Natin. Sige. Yun naman tayo. Nagkakalukuhan na naman tayo sa kwento ni VP Sara eh. Wala kami pakita. Kaya iba-iba kwento eh. Hindi, i-search para makita natin. Sige, basahin natin. Ako magbabasa. In November 2021, the Philippine government asked the ICC prosecutor to defer the investigation, claiming that national authorities had begun their own investigations into cases of extrajudicial killings attributed to the police during drug war operations. Saan ba yung kaso dyan? Iniimbestigahan pa nga eh. Iniimbestigahan pa nga eh. Pag sinabi mo kasi may kaso, sinampahan ka na sa korte, o dyan pa nga lang sa, anong tawag nun? Sa piskalya, kung wala hong probable cause, hindi ho makakasuhan yung tao. Dinadaan ba, may kaso na ba, isinampa na ba sa piskalya itong kasong to? Claiming that the national authorities had begun their own investigations into cases of extrajudicial killings attributed to the police during drug war operations. May sinasabi ba dito na claiming that the national authorities had begun filing cases against Duterte? Dahil dito sa sinasabi nilang drug war operations? Napakaboba talaga itong mag-isip itong babaeng to. Binasa mo na nga yan eh. Di mo pa maintindihan. May kaso ba? Sinabi mong may kaso, nasa korte na ho yan. Yun ang kasong totoo. Ito, halatang klaro pa ho na they are having their own investigations into cases. Dahil ito'y patungkol sa extrajudicial killings na kung saan mga kabitaan, itong sinabi ni Tatay Digong Duterte na war on drugs, kung sino yung mga matitigas yung ulo, sino yung mga durugistang nagbibigay problema ho sa ating lipunan ay matutsugi pag manlaban. Sino ba nagsabing may extrajudicial killings? Kayo-kayo lang naman eh. Ito kasing panimula ho kasi sana tong paglilinis ng mga illegalista sa atin, yung mga durugista sa bansa natin. Kaso nga lang hindi na natuloy kasi magandang panimula na to eh. Kung sino yung naging presidente, susundan hanggang sa mabura na ho lahat itong mga illegal drugs sa ating bansa. 'Di ba? Hindi natuloy dahil nga maraming ang mga malalaking ulo diyan, sinasakyan nila para sila ay bumango at magkaroon ng posisyon sa ating gobyerno. Napakaklaro ho. In November 2021, the Philippine government asked the ICC prosecutor to defer the investigation, claiming that national authorities had begun their own investigations into cases of extrajudicial killings attributed to the police during drug war operations. Saan ba yung sinasabi mong may kaso na, sinampanan ng kaso si Tatay Digong Duterte? Fake news ka rin pala eh. Nakakahiya ka, nakakahelo ka. 2021 mga kaklit, the government, sinong Pangulo ng 2021? Tell me. Hindi ba si dating Pangulong Duterte? Correct. So paano mapumunitika to? Buhay na yung ICC nito. In 2021, Human Rights Watch to the Philippine government asked the ICC prosecutor to defer the investigation, claiming that national authorities had begun their own investigations into cases of extrajudicial killings attributed to the police during drug war operations. Kaya, sino ang dinimanda nila, mga kaklir? Di ba? Ang dinimanda nila, yung maliliit. Hindi naman yun yung talaga may kasalanan. Di ba? Maliliit pa lang dinimanda dito eh. Sinasabi mo si Tatay Digong may kaso na. 2017 pa lang may kaso na si Tatay Digong. May kaso na yung tatay mo. Fake news peddler ka pala. Tapos nga nabasa natin dito pala, itong ebidensyang hawak-hawak mo against pala sa opinion mo. Na mali-mali rin pala ito. Napakaklaro naman mga kabalitaan na wala hong isinampang kaso since 2017 until now na hanggang nadala ho ito sa dahig si Tatay Digong Duterte. Itong mga ebidensya ninyong extrajudicial killings na higit daw 30,000 pero yung kaso doon ay nasa mga, if I'm not mistaken, 34 or 54, 34 something, na yung mga ebidensya ay hindi pa kumpleto.
Kung saan pa nakulong at dinitine at kinidnap si Tatay Digong Duterte, saka pa ninyo ginagawa yung paraan para makakuha ng ebidensya. O, saan ba yun? Saan ba ang tinutukoy mo ditong may kaso si Tatay Digong? 2017. O, may pakita mo. Pakita mo sa illustration mo para makita natin at maniwala na kami sa inyo na ikaw mismo, papaniwalaan na kita na hindi ka fake news peddler. Sige nga, pakita mo dyan. Tinutusan lang sila. O, ayan o. Diba? In 2022, mga clear, hindi naniwala. Kasi wala pa rin ginawa ang gobyerno ni Duterte para makasuhan ito sila Bato, sila Danao, sila Albayalde, sila isa? Yung financier? May pa niya dito si Danao. Alam nyo, nung hearing kasi sa Senado, mga kabaitan, pabiro lang yun yung Tatay Digong, yung ano ba yun, yung, basta may mabinanggit siyang general, di ba? Ito tawa nga si Tatay Digong, General Danao, ganun, ano. Ngayon, talagang diniin ho nila na totoo yung sinasabi ni Tatay Digong Duterte. At saka yung kwento ni Tatay Digong Duterte na hindi ako maniniwala na may politiko na hindi magnanakaw. Sabi niya, di ba? Ako nga, may ninakaw nga ako naubos na. Yun po ay pabiro lang po yun. Kumbaga, sa aming mga Bisaya, ano lang kumbaga, bulaklak lang yun sa mga sinasabi para may dating. Para tumawa, para ganun ba? Para hindi bored pakinggan. Talagang sineryoso niya yung sinabi ni Tatay Digong Duterte. Na nagnakaw daw talaga, magnanakaw daw si Tatay Digong Duterte. Yung sinabi niya may pinatay si Tatay Digong Duterte na hinulog niya sa helicopter. Imposible naman hindi malalaman ng buong bansa yun sa panahon ni Tatay Digong. Ha? Saan ba nila nalalaman yun? Simula lang din sa bibig ni Tatay Digong Duterte. Alam naman natin, tayo mga Bisaya, pag nagsasalita, mahilig tayo sa pa-joke-joke. Kumbaga, pag nagsasalita tayo, naka-ano din tayo, anong tawag nun? May punchline, kumbaga. Pinibibigyan agad ng punchline para at least magiging maganda yung usapin. Naniwala rin sila, mga kabaitaan. DDS, Davao Death Squad daw. Sinabi lang ng mga media doon, kasi nga, DDS na, binibigyan ng ibang kahulugan Naniwala rin sila. Yun pala ay Davao Development System pala yun, mga kabalitaan. Diba? Sinong ginawang tanga ho nila? Yung sarili lang ho nila, yung mga kakampi ng mga bangag, mga kabalitaan. Ito, kasinungalingan din to dito. Sabi niya pa, 2017 may kaso na si Tatay Digong. Ikaw, Sara Duterte, may kaso na yung tatay mo sa 2017 pa. Nung binasa natin, nagpapakita ng ebidensya. Wala pala, investigation lang pala. Tapos yung kinasuhan, mga maliliit na tao daw. Diba? Kabangagan talaga itong babae ito. Napakatanga talaga to. Bobo na tanga pa. Saan ka pa? Kompleto na, dyan sa Malacanang. May hawak ng pera? Kalimutan ko yung pangalan. Kasi 5 yun sa mga pulis na kasama So, hindi pa umuupo si Pangulong Marcos Jr. Anong sabi ni Karim Khan? June 2022, Hindi pa nakakaupo, The court's current prosecutor Karim Khan asked the ICC for authorization to resume his investigation, noting that the Philippine government had not substantiated its deferral request. Hindi nila ginawa. So, paano may papayad sa Pangulo na dahil sa Siyempre guys, ito kasi yan Si Tatay Digong Duterte, malaki ho ang respeto niya sa ating justice system. Kaya nga siya nag-request na tumiwalag na sa ICC dahil parang gagawin lang tayo, parang binaboy ho nila tayo dyan Bababuyin lang tayo ng ICC, gagamitin lang tayo ng ICC para kumita ng pera. Yun po yung punto ho dyan. Ngayon, dahil sa malaking respeto sa justice system ni Tatay Digong Duterte, tumiwalag ho tayo. Diba? Dahil alam naman ho ni Tatay Digong, dahil dati ho siyang piskalya na gumagana talaga ho ang justisya ho sa bansa. Ba't ba mangingialam pa ang ibang mga banyaga para husgahan yung tao, yung mga Pilipino na nagkakaproblema ho, may mga kaso? Diba? Nung nag-request itong si Karim Khan, siyempre hindi papayag si Tatay Digong, ano kami? Huwag nyo kaming utusan, huwag nyo kaming pahimasukan dahil trabaho namin at ang batas ho namin ay gumagana. Yung justisya namin gumagana. Ganun ho ang punto ho dyan, mga kabalitaan. Bakit yung Amerika hindi ho nagpaanib ng ICC? Ba't marami pa rin, meron diyang may bansa sa dyan sa Europa na tumiwalag na rin sa ICC dahil naintindihan na at nalaman na ho nila yung kanilang pambubudol.
Di ba? Ngayon, gusto nyo pang bumalik sa ICC, napakawalang kwenta kang abogado pala. Hindi mo pala binibigyang halaga yung justice system natin dahil umaasa kayo sa sa ibang banyaga. Mumulitika. Ayan yung timeline, no? That's the problem with VP Sara. It's either ayaw niya itong ipaalam sa tao na naniniwala sa kanya yung katotohanan, no? Ayaw niya ipaalam katotohanan. O di siya nagbabasa. Pero alam niya to dapat. Alam niya na yan. Alam niya na yan kasi yung stand niya na hindi talaga tayo dapat aanib sa ICC. Diba? Pero ang maliho dito, nagsinungaling ka na ngayon. Sinabi mo dito may kaso sa 2017 itong si Tatay Digong. Nung nilabas mo na yung yung artikulong yan, wala pala. Di pahiya ka tuloy sa katangahan mo. Talagang tangang-tanga ho kayo. Talagang sinusuka ho kayo ng taong bayan dahil sa kagagawa nyo. Ang ginagawa ay isang injustice. Injustice talaga? Paano yung mga napatay? Yung pinatay ng tatay mo? Injustice talaga. O kung tatanungin mo si Sara, paano yung pinatay na tatay mo? O sabihin natin, pinatay ni Tatay Digong Duterte sa sarili niya mismong kamay. Paano naman yung mga nabiktima ng mga pinatay ni Tatay Digong Duterte? Ganun na po, yun ang mga tanong. Hindi lang siguro kung nagsasalita lang yung mga nabiktima, mas marami pa yung biktimang mga pinatay na mga durugista na mga masasamang elemento sa ating bansa kaysa sa mga sinugi ni Tatay Digong Duterte. Sabi mo kung pinatay ni Tatay Digong Duterte. Hindi ka ba tanga? Babalik ko yung tanong mo. Paano yung pinatay ng mga kinampihan mong mga kagaya mong ugali na mga inosente, ni-rape na mga kabataan? Pinagsasasak yung mga estudyante, ninakawan ng mga gamit, tapos ginahasa pa. Nanloobo. Sariling pamilya ay wala, hindi na kinilala. Mga karumal-dumal na krimen na ginawa ho sa isang humihit-hito ng utot ng demonyo, mga kabalitaan. Hindi na ba natin ika-counto yun? Kasi pinaglalaban yun yung mga masasamang elemento pa sa ating bansa. Sasabihin nyo, may due process. Bakit? May due process ba yung mga pinagpapatay nila? Buti nga sa mga adiktos, benediktos na yan ay binalaan pa sila ni Tatay Digong Duterte na lumayas kayo sa bansa natin kung ayaw nyong may mangyari nilipat sa Nobyembre 1 yung inyong kaarawan. Siyempre matapang sila wala nang sinasanto yan kasi nakabagis na Ikaw, kung sa'yo nangyayari ho yan, ano bang magiging sentimiento mo? Swerte ka kasi walang nangyaring ganun sa pamilya mo. Panalangin ko, sana may mangyari sa pamilya mong kahit ano man lang, kahit ninakawan man lang ng adik, para at least madala ka rin, matuto ka rin na maganda siguro, kailangan disiplinahin itong mga masasamang elemento sa ating bansa. So iniisip mo yung mga natsugi ni Tatay Digong, ikaw, iniisip mo ba yung mga nabiktima ho ng mga tsinugi ni Tatay Digong? Dinagdagan mo na yung katangahan mo. Naunang-una, hindi talaga kayo pwede na mag-imbestiga. Pangalawa, kahit nag-imbestiga kayo, kahit hindi na pwede, kita nyo, wala kayong mga ebidensya. Tama. Yung mga ebidensya pinakita natin kanina. Pinakita na natin kanina. Wala ka lang talagang masabi. Saan be? Pakita mo nga yung mga ebidensya. Kailan ba, kung may ebidensya, kailan ba yung ginawa yung ebidensya na yan? Mahilig kayo sa tanim ebidensya Kailan? At may kaso ba si Tatay Digong sa ICC? Ano bang ginawa nila sa Tatay Digong? Anong ginawa nyo? Kinidnap. Pangalawa, dinala sa dahig. Kinulong pa dyan sa airbase ba yun? Ano ba yung airbase na yun? Basta may term. O sa mga sundalo dyan, sa Air Force. Kinulong nyo muna ng ilang mahabang oras. Tapos dinala sa dahig na walang passport. Sa Amsterdam. Tapos binyahin nyo 2 oras mahigit. Papuntang dahig detention facility. Tapos doon na, tumagal na si Tatay Digong. Pero tandaan nyo mga kabitan, wala pa hong kaso ho yun wala pa hong kaso. Yung first hearing ho nila, preliminary hearing ho nila, gaganapin pa sa Setyembre. At doon na ho malalaman kung may kaso ba si Tatay Digong Duterte. May probable cause ba ang isinampahon nilang kaso, mga kabaitaan. Pero wala pa ho until now na mga ebidensyang ipinapasa ho doon sa... Meron na siguro, pero hindi pa ho sapat, mga kabalitaan. Dahil nga sila, humihingi sila ng sapat na oras, karagdagang araw, panahon para magsumitiho ng kanilang ebidensya laban kay Tatay Digong Duterte. Tama po ho yan? Tama po ba yung ginagawa ng mga kabaitaan? Ano sa tingin nyo? Yun po ay katangahan at kagagawan, katraiduran, kahudasan. Yun diyan natin nakikita sa bunganga niya, Anti-Claire, mga kabalitaan. Mga admissions si Duterte. Doon sa Pilipinas, lahat ng namatay ay War on drugs. War on drugs. Para lang
mapatuloy nila ang kanilang narrative o kanilang Oh, pati nga itong Sabongeros, sinabi, dinidikit pa sa war on drugs. Ito talaga si Bonjeng talaga, parang bangag rin to eh. istorya na marami ang namatay sa war on drugs. Ang kalabasan, Tingnan niyo yung Davao mga kabaitaan. Hindi naman sinasabi na wala na hong drugs sa Davao City. Meron ho patago. Pero tingnan niyo po anong sabi ng mga Davaoenyo. Ha? Hindi ho sila natatakot pag lumalabas sa oras ng gabi. Well protected ho sila. Dahil una, wala na ho talagang di na gaano kadami ang masasamang tao. Bilang na lang. At saka takot pang gumawa ng krimen dahil yung ating mga kapulisan doon ay nasa labas ho ng kalsada. Nagtatrabaho ng maayos. Hindi ho natutulog sa pansitan gaya na lang dati ni Torre mga kabaitaan diyan sa may Eastern Visayas sa may Dipolog yata. Hindi, basta Eastern Visayas na sinipa ho dahil ginawa niya Ginawa niya, isa lang yung amo niya doon ay yung isang politiko di umano. Doon natutulog sa pansitan. Kaya sinipa siya ni Tatay Digong, pumirma yung mga board members doon at pinirmahan ni Tatay Digong, kaya ho siya ay gumanti kay Tatay Digong mga kabaitaan. Ganun po ang istorya ho dyan. 43 murder cases. 43 pala. murder cases? Pero saan sabi? Crimes against? So admitted mo na yung 43. Hindi ibig sabihin na binanggit niya admitted. Boba talaga to. Sinabi niya lang, kasi sinabi niyo may kaso si Tatay Digong na, dyan sa ICC na 43 ang na-filed na kaso laban kay Tatay Digong. Hindi ibig sabihin niya, binanggit niya, inaniwala si Inday Sara. Sabi niyo 30,000 nga eh. Saan ba yung 30,000 yung mga biniktima niyo? Kayo ang fake news. Ginamit niyo yung mainstream media para mapaniwala ho sa mga inosenteng mamamayan na hindi nakasunod ho sa usaping ito. At naniwala rin yung iba. Porket sinabi ni Inday Sara Duterte na sinabi ng ICC may 43 kaso si Tatay Digong Duterte. Sinabi niya na, naniwala ka. Parang tanga. Admitted na yung 43. Admitted na daw. Hindi tayo sa 6,000 pero admitted na yung 43. Admitted na daw. Admitted na daw. Attorney, I think kaya dami pa rin niniwas mga Duterte dahil sarado pag-iisip and they refuse to admit sa mga katantaduhan ginawa ni Duterte. Yeah. I agree. Yung family. Bangag rito nag-comment eh. At hindi pa nga tayo sigurado kung yung 43 na yon ay totoo nga namatay. Tama. Diba? Kasi meron isa. Yung lumabas sa ABS-CBN, iba ngayon, nakaganon yung nanay niya, nakita pala na, parang anong kaso ba yun? Nagkasakit ba yun? Yung lumabas, tapos, sino ba yun? Si Aling Claire yata yun mga kabaitaan, yung matanda doon. Ha? Ginamit pa yung anak kasi nga, biktima ng war on drugs. Ay, nako. Para lang magkapera. Sabi niya, di ba? Uy, bakit yung picture ng tatay ko na hindi naman pinatay? Uy, pain yun, scripted yun ha. Scripted yun mga ka-clear. Totoo Para yun. pa sa kanila. So, war on Totoo drugs, yun. wala nang kinalaman sa droga. Lumabas sa TV yun. O di alamin nyo na lang sa hearing, huwag na kayo patumpik-tumpik Ay, nandyan sa pa. mga... Huwag kang magalit. Hayaan mo magsalita. Ikaw nagbigay ng comment. Hayaan mo si Inday Sara magsalita dyan. Nag-i-invento na lang para lang ipagpatuloy. Para lang patuloy din ang suporta ng mga malalaking bansa sa organisasyon na Naniniwala kaya yung mga malalaking, yung may mga utak ng opisyal sa sinasabi ni VP Sara? Oo, naniwala. Tingin nyo, maniniwala sila. Oo, Hindi nga maniniwala siya pinansin talaga. sa Australia, di ba? Hindi nga siya minute. ICC. Yan lang siguro mga DDS ang pwede mong papaniwala. Hindi, naniwala talaga kaming lahat. Ilan lang kayo eh, ilang porsyento lang kayo eh. Diba? Pinagtawanan kayo ng mga tao dyan. Yes ma'am, papunta na po tayo doon. Ang estado ng ating bayan. Ito na mga Ano ang nararamdaman natin? Hopelessness, frustration, anger. Correct. Dahil kasi ginagawa mo. Kayo ang gumagawa, kayo nagpapagalit sa taong bayan, hindi si VP Sara. Tinatrabaho mo. Kayo ang nagtatrabaho. Tinatrabaho nyo si Inday si Tatay Digong. Ikaw ang nangakong sisirain mo ang gobyerno. Ikaw mismo at kayo mismo ang nagpapasira sa gobyerno dahil sa dami-raming taga-suporta ni Tatay Digong, galit na galit sa inyo dahil kinidnap nyo ito at ipinakulong dyan sa The Hague. Diba? Kung nagkakaisa lang tayo mga ka-clear, Paano kami magkakaisa? Nga kayo nga, wala ngang transparency sa inyong gobyerno. Hindi nyo pinuna yung tawag nun, yung kamera. Yung pagnanakaw sa pera ni Juan.
Ano magkakaroon ng pagkakaisa? Hindi nyo nga kayang kontrolin yung kamera eh. Hindi nyo nga kayang pakiusapan eh. Pumasok na nga rito yung INC para lang hindi magkawatak-watak yung bansa. Hindi ho sa pamumulitika yun. Dahil ang INC po, ang tinatanaw ho nila yung kinabukasan ng bawat mamamayang Pilipino. Hindi ho para sa isang politiko. Yun ang tama hong pagkakaintindi sa ginawa ng INC. Nirespeto nyo ba? Hindi nyo nga nirespeto yung INC na sila pa ngang tumulong sa inyo para makaupo yung amo nyo. Ngayon, hindi nga pinaniniwalaan. Paano ba magkakaisa? Karma na yan sa administrasyong ito. Lalo na walang nagawang magandang, kumbaga, 3 taon, no? O 4 mag-4 na taon na. Umunlad ba yung bansa natin? Wala. Dahil sa inyong katangahan at kabangagan dyan. Hindi ito makaka-apekto sa ekonomiya. Araw-araw mong sinisiraan yung Pangulo eh. Kahit wala ka ebidensya eh. Hindi paninira ho yun. Base ho yun sa sitwasyon ngayon. Yan ang katotohanan. Kung si Bungit ayaw talaga ng gulo, kahit nagkakaletse-letse na sila, hindi papayag si Bungit na papakidnap nila si Tatay Digong. Presidente ho siya. Tandaan nyo po, hindi dahil kay Tatay Digong, hindi ho may libing sa libingan ng mga bayani si McCoy Sr. Yun pa lang ho, malaki na ho ang utang na loob ng mga Marcoses kay Tatay Digong Duterte. Kung yan ay tinitignan ho nila, binabalikan ho nila yan, yung ginawa ni Tatay Digong Duterte, hindi ho yan mangyayari ang pagkawatak-watak ng ating bansa. Dahil maaari hong mapigilan ni Bonget na huwag ituloy ang kanilang binabalak dahil makakasira ho sa imahe ng kanilang pamilya. Naisip ba yan ni Bonget? Naisip ba yan sa inyo dyan sa Malacanang? Hindi talaga maiisip yan kasi wala nga sa katinuan. Diba? Ang tanong ngayon, ba't nagkaka-letse-letse na yung administrasyong ito? Dahil sa inyong mga ginagawang kalukuhan. As simple as that. Very simple ang arithmetic, mga kabalitaan. Kaya, wag mo kaming papaniwalain sa mga sinasabi mo dahil alam na namin yung anong katotohanan. Alam na ho namin kung ano yung katotohanan. Anong binapala ko ninyo. Wag na. Tapos na kami dyan. Nabudol na kami. Kaya nitong nakarang eleksyon, di na kami nagpabudol. At tingnan nyo, dumami ngayon yung mayoriya ho sa Senado. Duterte. Kung malakas kayo sa taong bayan, kung talagang naninira yung mga Duterte, ay sana kayo ang nanalo lahat. Karamihan sa inyo sana. Diba? Ganun ho ang risk back. At hindi lang mo yan sa darating na 2028. Pag may lumaban at makalusot at makatakbo si Inday Sara Duterte, kayo na naman didiretso sa inidoro. Tayo ay bumoto para sa Pilipinas. Nabodol po kami, ma'am. Anong nangyari? Narinig mo? Walang naibigay kahit isa. Sakit sa Wala dibdib, tayong Castro, no? nakikita pagbabago. Kayong lahat, masasabi nyo yan. Kasi pag uwi nyo sa airport pa lang, nakakwisik na, diba? naman yung kamay ko. Huwag niyo po Irritado ka sabihan na na sa ayusin yung airport pa lang. Kasi pala. Kasi alam nyo, kahit na Uy, teka lang. Ano yung nasira? Bollard? Teka lang. Baka nakakalimutan mo yung Bollard. Sige. Ang laki Kay Duterte na naman yan. Duterte. Tatay mo yun. Legacy ng tatay mo yung Bollard. Kay pero Duterte, hindi na no? namatay. Tingnan natin. Kung makapahit talaga ito na ano. Okay. Nag hindi niya matanggap-tanggap, nagagalit agad siya, no? Ito. Baka nakalimutan mo sa airport. Tatay mo may problema. Okay. So guys, anyways, medyo mahaba na. Mahaba tong vlog pala ni Auntie Claire nyo, mga kabitan, na walang kwenta rin pala to eh. Kabubuhan lang at katangahan at kabangagan lang pala tong naging komento dito, mga kabaitan. Anyways, hindi natin itutuloy ho yan. At least ho, nakapag-komento rin tayo sa kanyang katangahan. At masaya na ho tayo, mga kabaitan, dahil binigwasan ho natin ito ng todo. Dahil mahilig din to manira at na may personal na rin to kay BP Sara eh. No? Mantakin nyo po, nagsisinungaling na naman siya dito. May kaso daw si Tatay Digong 2017. Nung binasa natin, wala palang kakaso-kaso. Diba? Nagbabasa ba to ng libro ng batas? Parang titulo lang yatang meron ito eh. Yung pagiging attorney lang eh, pero yung utak, ewan ko lang. Utak kalye pa rin, mga kabalitaan.
Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana kung nagustuhan niyo po para malaman ng karamihan kung ano ang mga kaganapan sa ating lipunan, huwag kalimutan po paligo ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suhestyon, at i-share niyo po ang videong ito. At sa ating mga kapatid na Muslim, assalamualaikum sa inyong lahat. Maraming salamat. Mas salamo. Mabuhay tayong lahat ng mga kapatid na Muslim saan man lupalop ng ating mundo. Diyan sa Dahig, Netherlands, patuloy lamang ho sa pag-support at pagbabantay kay Tatay Digong Duterte dahil may awa ang Diyos sa ating lahat. Mami Rose at Tobias family dyan sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Si Ma'am Ana Santos at Corazon Nikeda sa Japan. Mabuhay ho kayo. Sa mga bagong subscribers, maraming salamat. Mabuhay ho kayo. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pindutin agad ang subscribe button. At of course, laging buksan ho ang ating notification bell para ho sa mga bagong i-upload nating video, agad-agad nyong mapapanood at hindi na hahanap-hanapin pa mga kabalitaan. Kita-kits tayo sa ating pagbabalik. Dito lamang ho sa ating munting bahay, Danagan Balita Reaction Video News Update. At pakiusap ko lang po sa inyong lahat mga kabalitaan kung talagang nagustuhan niyo po yung ating munting bahay at talagang DDS supporter ho kayo. Samahan niyo po ako at sana bago matapos ang 2025, magkaroon ho tayo ng 100,000 subscribers mga kabalitaan. Ako po'y magpapaalam na po. Luzon, Visayas ug Mindanao, saan mang lupalop ng ating mundo, basta adunay mga Pilipino, ang bahay nito ay para ho sa ating lahat. To God be the glory. Mwawa, chip, chip. Peace out.